Tahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Chief Justice Renato Corona sasalang na sa witness stand sa kanyang impeachment trial. Pero may kondisyon ayon sa kanyang mga abogado. Raymart Santiago at Clotilde Barreto palaksampan ng reklamong grave threat ang tatlong kapatid ni Mon Tulfo dahil sa muli pagbabanta sa kanilang mag-asawa. Tulfo Brothers, posible raw maparusahan ng MTRCB. Pumunay buta sa seguridad sa NAIA Terminal 3 kung saan nangyari ang rambulan, pinuna ng PNP at ng ilang security consultant. Sasakyang nirentahan ng pinatay na Carnap Star witness si Alfred Menjola, natagpuan na sa Ross Boulevard. Menjola, nakaburo na sa Pampanga. Sa sports saksi, mga atletang may kapansanan sa paningin, nagpakitang gilas sa palarong pambansa. Tunghayan ang labanan ng mga baka sa Switzerland. At sa showbiz saksi, ina ni Albi Casino nagsorry sa isang modelo na idinawit niya sa pamabugbog sa anak. Pero iba pang sangkot, sasampahan pa rin daw ng reklamo. Saksi. Tetestigo na si Chief Justice Renato Corona sa kanyang impeachment trial. Ito po ang pasabog ng depensa sa pagpatuloy ng pagdilitis kanina. Pero may kondisyon daw ang pagsalang sa witness stand ng punong maestrado. Saksi si Marie Zumali. Once these witnesses have put on record what they have to state under oath, we will present evidence to contradict, deny, and rebut them through the testimony of the Chief Justice. Na yung pong ginagawa sa kanyang pambabatikos po sa labas, gusto niya na pong harapin under oath. Ito na nga ang pasabog na pinakahihintay na impeachment court. Mismo si Chief Justice Renato Corona handa ng tumestigo sa paglilitis para ipagtanggol ang sarili. Handa raw si Chief Justice Renato Corona na harapin ang mga alegasyong ipinupukol sa kanya. Kaya naman sa halip na masangkot pa sa tinatawag na word war, siya na mismo ang sasalang sa witness stand para sagutin punto por punto ang mga alegasyong ito sa korte. Pero hindi rin magiging basta-basta ang kaniyang pagharap. Hiniling muna kasi ng depensa sa impeachment court na isabpi ng ilang mga individual na mismong naghain ng reklamo sa ombudsman kaugnay sa $10 million account umano ng punong maestrado. Bago kasi magsimula muli ang impeachment trial nitong Lunes, sinampahan ng reklamo si Corona sa ombudsman kaugnay sa itinatago umano nitong $10 million account. Kasama sa mga nagsampa ng reklamo sina Akbayan Representative Walden Velio, dating Congresswoman Risa Ontiveros, Harvey Ken ng grupong Kaya Natin at iba pa. Kabilang sila sa mga nais ng depensang maipasabpina para tumayo bilang hostile witnesses. Kasama ang dating Supreme Court Associate Justice at ngayon ombudsman na si Conchita Carpio Morales. Si Morales ang nagsabi na mayroon umanong $10 million batay sa impormasyon galing sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pinagbigyan ng korte ang hiling para sa mga sabpina. Ang prosekusyon, labis na ikinatuwa ang pagpapaharap sa punong maestrado. This is a welcome development for the prosecution and the impeachment court, including the Filipino people. We've been waiting for this. It's a good news for everybody because both the prosecution, including the public, and of course the defense, our primary purpose is to find out the truth, whether or not there has been a true, accurate, and fair reporting of the SAL and of the Chief Justice. Pati ang mga senador natuwa sa pasabog na ito ng depensa. I'm very happy that finally the Chief Justice has agreed to appear before the impeachment court. Marami tayong tatanungin, including if he wants to say something about the alleged $10 million deposit in a certain bank. It would be good for us. They have no choice except to produce their witnesses so that they can clear the messy facts that were brought out. Siyempre kasi emotionally involved siya. Kada pag-uusapan namin dyan, medyo he's losing his sobriety. Dahil binibikuan siya, ganito, ganoon. Parang masama ang loob niya. Dahil
sa magaspang na pangusap, nililibak na raw siya, hindi lang siya, pati kanyang buong pamilya. Bago nito naungkat ang hidwaan ng asawa ni Chief Justice na si Cristina Corona at ilan niyang kaanak, kaugnay sa Family Corporation na Basa Guidote Enterprises Incorporated o BGEI. Sa testimonya ng Clerk of Court ng Quezon City RTC Branch 216 na si Lucita Christie, lumabas na nanalo si Cristina sa kasong libel na isinampa niya laban sa tiyuhing si Jose Maria Basa at ilang pang kaanak. Bahagi ng conviction ang pagpapabayad ng ₱250,000 danyos at attorney's fees. Pero dahil di raw matunton si Basa, iniutos ng korte ang pagbebenta ng ari-arian kasama ang shares of stocks ng BGEI para mabayaran si Cristina Corona. Sa kasunod na testimonya naman ng court sheriff na si Joseph Besnar, lumabas na sa isinagawang public auction ang anak ni Cristina na si Carla Corona Castillo ang nakabili ng mahigit 90% ng shares of stock ng kumpanya sa halagang 28,000 pesos. Ibig sabihin, siyang naging majority stockholder ng kumpanya. Pero ang pinagtaka ng ilang senador, paano raw na pinahintulutan ni Cristina Corona na siya noong Assistant Corporate Secretary ng kumpanya na maibenta ang majority stock sa ganun lang na halaga, kundi raw bababa sa 34.7 million pesos ang assets ng kumpanya kasunod ng pagkakabenta ng Sampaloc property sa Manila City Government noong June 2001. Ang bumili ng shares of stock, anak ni Mrs. Corona. Opo. Ang Carla Castillo po. tumanggap ng pera doon sa anak na bumili ng shares of stock, ang nanay si Mrs. Corona. Di ba? Opo. Sang-ayon sa mga dokumento na nandito na sa impeachment court, Mrs. Corona ay ahente ng korporasyon upang ipagbili yung lupa. Sa makatwid, alam niya ang presyo ng lupa na ipinagbibili niya. Ikaw ang sheriff para isatisfy mo yung 500,000 na judgment. Hindi ba dapat pinag-aralan mo ito ba talaga ang tunay na presyo nitong shares of stock na ito? Bakit hindi mo ginawa yun? Kasi po, ang pagkakaintindi ko ng panahon yun, ang pagkakaintindi ko po, dahil Assistant Corporate Secretary po si Mrs. Corona, siya nakakaalam kung ang presyo po talaga. Pero sa cross-examination, ipinunto ng prosekusyon na hindi na dapat nagkaroon pa ng public auction ng shares of stock dahil namatay na akusado sa libel case na si Jose Maria Basa bago pa naibaba ang writ of execution ng kaso. Hindi po ba pagpatay na ang akusado, hindi na po pwedeng implement ang writ of execution? In this case po, hindi ko man alam na patayin na. So ito ang unang pagkakataon ngayong nalaman nyo na si Jose Maria Basa III ay patay na bago ma-issue yung writ of execution. Ito ang unang pagkakataon. Ngayon ko pa lang po nalaman. Noong panahong nabili ng anak na si Carla Corona Castillo ang majority shares ng BGEI, ang ama niya noong Associate Justice na sa Korte Suprema, nag-cash advance ng 11 million pesos mula sa BGEI. Isang liability na idineklara sa 2003 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Corona. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Samantala, pinag-aaralan na ni Raymart Santiago at Claudine Barreto ang pagsampa ng reklamo laban naman sa tatlong kapatid ni Montulfo kaugnay ng umano'y pagbabanta sa kanilang mag-asawa. Nakakita naman na ang MTRCB ng sapat na basehan para sabing may paglabag sina Rafi, Ben at Erwin Tulfo. Saksi si Emil Sumangin. Kasunod ng pambubugbog na inabot ng kanilang Kuya Mon na kumalat pa ang video sa internet, naglabas ng sama ng loob ang magkakapatid na Ben, Erwin at Rafi Tulfo sa kanilang TV program na T3. Sa payag ni Rafi, sinabi nito na sana hindi mag-cruise ang landas nila na mag-asawang Raymart at Claudine. Si Erwin, ganito rin halos ang payag pero sinabi nitong baka pati raw si Claudine tamaan sa kanya. Sinabi pa ni Erwin na hindi pa raw sila tapos kay Raymart. Si Ben Tulfo naman may hamon din kay Raymart na one-on-one. Ang mga pahayag, inareklamo raw ng ilang manonood sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Nireview ang episode ng MTRCB at natuklasan nitong may sapat na basihan para sabihing may naging paglabag ang magkakapatid na Tulfo. Nangamba tuloy para sa kanila at kanilang pamilya ang mag-asawang Raymart at Claudine na balak na rin magsampa ng reklamong grave threat laban sa magkakapatid na Ben, Erwin at Rafi, bukod pa sa isasamparing reklamong physical injuries at child abuse laban sa kuya nilang Simon. Di ba sinasabi niya na yung pamilya daw nila na hindi daw nananakit ng babae? At paiba-iba rin sila ng statement eh.
hindi daw sila nananakit, pero sinabi dun nila sa TV dun sa show nila na pag magkita kami mag-ingat, sasaktan daw niya ako kahit yung asawa mo. Inirerespeto raw ni Mon Tulfo ang karapatan ni Raymart na maghain ng kaso kaugnay sa ginawa ng kanyang mga kapatid na kanya raw pinagsabihan. Nangingilid yung luha nila, mga kapatid ko. Lalo na nakikita nila ng video. Pinaaral ko sila. Ako yung naging pangalawang ama nila. Pero maling-mali yung ginawa nila. Yung ganti-gantihan. Ayon sa PEP.ph, humingi na rin ang paumanhin ng mga kapatid niya sa kanilang programa sa radyo. Sabay ang paliwanag na ito ay bugso lang ng kanilang damdamin. Pero nilinaw din ni Mon Tulfo na walang atrasan ng paghahain ng reklamong grave coercion at physical injury laban sa mag-asawang Raymart at Claudine. Sa isang pahayag, tiniyak naman ng TV5 na hindi scripted ang mga pahayag ng mga Tulfo na hindi raw sumasalamin sa kanilang posisyon na pulisiya, gayon din ng kanilang mga empleyado. At bagamat batid daw nilang emosyonal lang ang magkakapatid, hindi raw kinukonsinti ng network ang kanilang inasal na labag sa kanilang Code of Ethics. Inaaksyonan na raw nila ang lapse in judgment na ito at nananatili silang committed sa patas na pamamahayag. Emil Sumangil ang inyong saksi.